Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po sa akin ngayon, welcome po kayo sa channel po natin and ngayon po ay nasa Leo tayo. And be reminded lang po guys po na hindi po lahat ng Leo po ay may sakit. So kung sakali pong may nararamdaman ka, please welcome po, no? Ako po si Melissa. Tawagin mo po akong Ate Mel and ang aking contact number, ang aking FB account is nasa description po ng video ito. And makikita po ninyo doon, please use WhatsApp or use Viber po kung sakaling gusto po niya akong kontakin. Now, nasa Leo na tayo, no? And gusto kong iparating din po sa inyo na this is Tawas, no? And this is Tawas number 6, May 15, 2026, no? And kung sakali pong nandito po kayo sa akin, so please bear with me. And meron po tayong tinatawag po natin na dasal, no? And simulan ba natin ba, no? Na pagtawag po sa Diyos Ama. Alright, no? So lahat po na nandito sa akin, please be with me. Leo, no? Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa binigay pong tiwala sa akin. Maraming salamat po sa pagkakataon po na inihain po para po sa amin, sa sino man pong nandito po sa akin, sa pamagitan din po ng pangalan mo, Cristatim Hisum Christi, Pater Salvame, Pater Nundium Christum Solumi, Cristatim Christum Igosum, Jesus Nazareno, Redilius Hustum Christum de Pronus Sutrostrum, Uminit Salvame, Salvame, Salvi Igosum, Rebuelta Istastares Maluwas Igosum. So para po ito sa inyo guys, no? And maraming salamat po sa mga bagay o sa mga tao po na nandito po sa akin, no? And ngayon po ang gagawin po natin, no? Tingnan natin yung nararamdaman niyo sa pamamagitan po ng tarot na to, no? And like other time po na nagkaroon po ako ng tawas, meron pong 3 spread po dito, no? Pero sa akin sa ngayon, dahil gusto ko sana makita po ninyo ang aking tarot card at paano ko po siya ginagawa. So, single muna tayo. So, ang tingnan natin ngayon yung nakaraan, yung ngayon, no, yung kusa po na yung pinaka-importante po ngayon, and silipin natin yung nakaraan mo and then kinabukasan mo, okay? So paisa-isa lang po muna para makita natin talaga kung ano po nangyari sa inyo. So Leo, July 23 hanggang August 22. July 23 hanggang August 22. Okay, so kung nakita ninyo guys, no, meron tayong tinatawag dito na anim. So kung makita po ninyo na anim po 'yan, no. And ang sa akin po, ito po yung kasalukuyan po, no. Virgo, welcome po, no. Leo po tayo. And ang Leo po ngayon is okay po sila, no. Maganda po ang card po nila. So sa ngayon, guys, no, ang pinaka-sentro ng ano mo is the hooded man, no. The hermit, no. Ang the hooded man, no, kung titingnan po ninyo ako is like parang siya po yung parang masyadong busy sa sarili niya, busy siya sa focus po sa kung anong gusto niyang malaman. Meron po siyang inaalam, nasa labas po siya ng kanyang bahay, no, malamig, nakatalukbong, meron po siyang mga dalang gamit po na kung saan more on nakikita ko sa kanya na para siyang secluded ba, no, parang busy siya, hindi siya nagtatanong sa ibang tao, kundi nagtatanong siya sa kanyang mga gabay kung ano po ang gagawin, saan po tayo patungo, ganito, ganyan, ganyan. Ito yung pinaka-importante po ngayon sa Leo, no. So, kung sa physical na anyo natin, parang nagiging busy po ang Leo po natin ngayon, no. Busy po sila sa pag-aalam kung ano po ang kailangan po nilang gawin para makamit po ang kung anong gusto nilang gawin, no. Page of Basil is like author. And ito po yung tinatawag natin na subconscious mind, conscious mind. So ang conscious mind nila is the author. Actually is a young female, no, na kung saan gusto po niyang tumawid pero tinitingnan po niya ako kung paano ako makatawid. Ang lakas po ng ulan, no? Ang lakas po ng sapa, ang lakas po ng ano. Ito po ang kumbaga ito po ang pinagbibisihan po ng ano natin ngayon. Ito po kasi mag-represent siya na ikaw po, no. Ang iniisip mo kasi is like meron ka sanang iniisip mo sana na gusto mong tumawid.
pero hindi ka po makakatawid kasi malakas na malakas po yung agos po ng ilog. And, ito po'y sinasabayan din po siya ng kung ano ang ginagawa mo ngayon. So, the hooded man. Makita ninyo parehas na parehas po talaga, 'no. So, ang ginagawa mo is like imbes na magtatanong ka sa ibang tao, nagtatanong ka po sa mga alaga mo, "Ano po ba ang gagawin ko?" 'No. Kaya po talagang, busy siya, hindi siya masyado po nakikinig sa mga tao kasi meron siyang pinagkakaabalahan. And, I like this one guys, 'no. Gustong-gusto ko 'to 'no, kung ikukumpara po sa last na reading ko about sa Libra. Ang Leo kasi sa ngayon is busy siya 'no, pero kung titingnan ko aalisin ko itong dito, aalisin ko siya. So, maiiwan po itong apat na kung saan, apat na elemento, pang-lima po yung espiritu. Yung espiritu po is yung kung ano talaga ang gusto niyong gawin. So, sabi ko nga sa'yo kanina is like page of Bisil, mayro'n kang busy, busy, and eto po para saan? Well, ang subconscious mo nagsasabi din po dito, 10 of family happiness. Ang Leo sa ngayon, so puwedeng sasabihin ko po na ang Leo sa ngayon busy sila, although sabihin po natin na pinag-aaralan pa lang po nila kung ano po ang gagawin nila para po sa pamilya nila. There is nothing else 'no. Wala po silang iniisip kundi pamilya nila. Hindi masyado silang nakikinig sa ibang tao, sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Hindi sila masyadong naririnig nun. Kasi ang gusto po nilang mangyari is kung alin po ba 'no, ano po ba ang gagawin nila. So, busy nga, eh. So, okey. Now kung tagpiin natin ito dito 'no, apat na 'to, busy sila para saan 'no. Meron silang gustong gawin sa buhay, meron silang gustong umpisahan, pero hindi pa nila alam kasi nga po dedication po parang sa ngayon hindi pa niya magagawa 'yan. Pero guys 'no, sa totoo lang, hindi kasi hindi kasi magkatulad kapagka ikaw na Leo na nakikinig tapos plus sa akin po na iba ang nature ko and then tinitingnan kita. 'No. So, ang tinitingnan ko sa inyo is yung kung ano ang posible ninyo pong gawin. Kasi dito po kasi mayro'n kang gustong umpisahan. Kaso lang hindi mo pa alam kaya nga po ikaw busy and 9 of arrows like po parang dedication ka, parang wala kang magagawa 'no. But ang gusto ko lang sabihin sa'yo as a nasa labas po na nakatingin sa'yo 'no, wala akong pinipili sa inyo kahit sino man po kayo na mga tao na Leo po na nakikinig po sa akin. Ang gusto ko lang iparating sa inyo nakikita ko kung ano yung kulang. And, dito kasi guys 'no, although I like your attitude so far 'no, kasi nga meron kang gustong gawin and busy ka po and wala ka pang magagawa. Eh, ako hindi kasi ako naniniwala dito sa tinatawag natin na 9 of arrows 'no. Hindi man sabihin po natin na hindi naniniwala, pero sa akin po kasi, yung sinasabi po nating kawalan is not for the whole time, is only for the time being. Puwedeng sabihin ko sa inyo, "Yan nag-iisip ka na po nun, hindi mo pa ito nakikita." Actually eto kasi, kung titingnan ninyo yung araw po kasi niyang dala-dala is like hindi po siya naka-focus dun. Hindi po niya alam hindi po, kung kumbaga itong busy siya pero hindi niya alam kung ano po ang gagawin at ano po ang ifi-fix niya. And since na ang masasabi ko dito is hindi pa ako isang Leo, so tinitingnan ko lang, ang masasabi ko lang dito is like mag-focus ka lang po sa kung ano talaga ang gusto mong gawin, 'no. And, marami kayo po na nakikinig po sa akin 'no, marami po kayo na na parang tinitingnan mo kung ano po nangyari sa inyo and then, hindi 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 kayo masyado ba na beware, hindi kayo masyado bang aware sa kung ano po nangyari po sa inyo. And, nakikinig kayo sa akin, puwede po nun para makakuha po kayo ng dagdag na information. And, dito po kasi ang hooded man kung ibabaliktad ko kasi ang ito kasing dalawa na 'to is nagkatalikuran. Itong 9 of arrows is like tinitingnan po niya itong the hooded man. Kaso lang ang the hooded man hindi rin siya tinitingnan 'no. So, etong sitwasyon mo ngayon girl or Leo is like hindi mo kasi tinatanong mo ang alaga mo, pero hindi mo tinatanong ang sarili mo kung ano po talaga ang kulang. Kasi kung magkaiba po tayo ng sitwasyon, magiging ganito po 'yan 'no. Pero parehas pa rin po 'no, kailangan po talaga pong magkaharapan.
'no, isang baliktad at saka isang hindi. 'Di makikita ko dito magkaharap po kayo, makikita mo yung sitwasyon niya. And, okey lang naman po na parang tumitingin ka sa akin para makita mo talaga kung ano po nangyari. And, sana po 'no, sana po mapakinggan po ninyo ito na para po 'to sa inyo, Leo 'no. Ang ganda po ng card ninyo 'no. Kung dito naman po titingnan natin 'no, kung dito naman po, dito kasi sa 'di ba sabi ko tatawid ka ng ilog, dito kasi sa ilog kasi may humaharang sa'yo, na may humaharang sa'yo parang tinatakot ka ano so itong nakikita mo na ilog is actually sa isip lang po, sa takot lang po. Kailangan mo talagang magkaroon po ng lakas na loob, kailangan mong mag-concentrate po na alisin po itong ano, alisin po itong nakaharang po sa inyo. Ano po yung nakaharang sa iyo, yung mga entity po na parang nilalamat ka lang ba? Alam mo yung lamat, alam niyo yung lamat? Yung pinakita lang sa iyo pero hindi po yung totoo. Then, parang naanuhan ka na po, naanuhan ka na po ng takot, nadagdagan ka na po ng takot kaya po dito 'no. Pero kung bababain kayo, may kailangan kayong gawin dito. Sino po ang nagko-concentrate sa inyo? Pamilya niyo lang. Nasaan po sila kung nasaan ka po nakatira, 'no. Puwedeng sabihin ko dito guys 'no na kasi dalawa po ang lumabas dito na pamilya. Puwedeng sabihin ko dito na ikaw ikaw actually is a good thing kasi nga po tinitingnan mo po siya, hindi ka po nagpapaapekto. Kaso lang po meron pa rin pong mga tao na ayaw kang umasenso, na ayaw kang ano ba, ayaw kang makarating sa kung anong gusto mo, hindi ka puwedeng magsimula 'no. Alam mo ba kung sino 'to? Pamilya mo lang, and sino po kasi po concentrate po sila, iniisip po talaga nila na may mga balakid po sa kung anong gusto mong gawin. And it's hard to say kasi alam niyo kung bakit, hindi po natin 'yan nakikita kasi ang nakikita po natin pamilya natin is mababait 'no. Pero hindi mo alam na may mga pamilya tayo na inggit po sa atin kung ano po ang ginagawa nila. Na ito po ang sinasabi ko na sa astral. So ito po ang nakikita ko 'no. And, paano mo ito gagawin 'no, ito kasing ilaw na 'to, itong ilaw na 'to 'no, pagsabayin mo dito 'no. Kita mo yung ilaw niya, the hooded man, nakita mo din po yung ano niya, yung, baston niya. Ito po kasing baston, ito po ang itapat mo dito sa ilog. And ito pong ilaw na 'to, hawakan mo po siya paitaas. Huwag po ikaw tumingin sa baba, tumingin po ikaw sa itaas and makikita mo po siya na pagkadami-dami po palang nakahadlang po sa'yo. And sa pamamagitan po ng light na 'yan, yung light po, lampara na hawak mo. Ang lampara mo kasi, sabayan mo po siya ng dasal. Sabayan mo siya ng, kahit na anong Latin, kahit na anong alam mo, and sabayan mo po siya ng dasal para po 'pag nagliliwanag po siya, masakit po yung tingnan po sa iba't ibang klase pong entity. Ito po ang puwede kong ipakita sa iyo kasi ang sa akin, ang gamit ko is yung aktuwal po na nandidiyan. 'No. Itong lampara na 'to, palakasin mo po siya ng malakas kasi po buhay ka. So itong mga nandito na nakatingin, nakaharang sa na puro ahas 'no, puro ano, wala po siya. And kahit itong mga kapitbahay mo po na parang pamilya mo lang, magkatapat ito, pamilya mo lang, side by side 'no, na parang sabihin man natin na ano, alam mo niyo ba yung napaka-subtle po ng pamilya po natin. 'Pag sinabi po natin, "Ma'am, mag-a-apply po ako doon sa ano, sa" sabihin po natin mag-apply po kayo as a DJ 'no. And ang sa akin, I said yes kasi nga po, hindi ka mag-a-apply doon na you become a DJ for the whole life. Puwede po 'yun pero actually you become the best DJ 'no. Now, kung pupunta ka doon, maganda na po 'yun kaysa sa bahay ka kasi alam mo kung bakit? 'Pag nandoon ka po kasi sa station, magkakaroon ka po niyan ng pagkakataon po na makasalamuha ang mga tao po. Paano ka magkakaroon ng trabaho kung nandiyan ka lang sa bahay? 'No, kailangan mong mag-umpisa dun sa maliit 'no, maliit po 'no. Hindi sahod ang hinahanap mo diyan kundi hinahanap mo yung opportunity 'no, na sana po magkaroon ka niyan. Kung saka-sakali pong papasok ka diyan, opportunity ang hinahanap mo, hindi po yung sahod. Kung titingnan nila, maliit lang kasi ang sahod niyan, yes. Pero yung iba talaga tinitingnan nila as hanapbuhay na nila yon 'no. Sa ngayon kasi hanggang ngayon is nasa station pa rin po. Pero kung titingnan ninyo, actually pumunta ka lang po diyan para maghagilap ng panibagong opportunity.
And kung lalaki, kung mag-i-stay ka man po diyan, 'di pag-aralan mo po lahat po na kung anong nandidiyan para po magiging the best DJ ka. Huwag mong isipin na bago pa lang po ako 'no, baka po pag-initan nila ako, no, no, kasi gamitin mo 'to. Hindi mo kailangan po na ipagyabang kung ano ka, kung sino ka. Be humble na hindi ka po nakikita 'no, pero actually deep inside of you kasi walang nakakakita, walang nakakaalam sa kung anong meron ka. Walang nakakaalam kung anong iniisip mo talaga, sila lang po. Pero madadala ka talaga kasi daily mo ba naman sila nakikita, daily mo ba naman silang na nakikita mo talaga sila na yeah, senior sila, nag-aano po sila 'no. Kasi una, baguhan ka pa lang po. Bakit hindi mo siya gawin kung sakali pong nasa ano ka, nasa call center ka, kung saka-sakali pong nasa tindahan ka, kung magtitindahan ka, wala namang problema sa akin 'yan kahit alin. Basta sabihin ko sa iyo kung ang tindahan mo dapat kumikita ka, 'no. Dapat po talaga is nakakasuporta siya, nakakasuporta sa kung anong gusto mo. Hindi yung binubuhay ka lang for the sake of other people, 'no. Eto po kasi ang napaka-ano, pero alam ko po na ano po ba ang gagawin ko sa mga tao po na ganito, 'no. No, something like kung iisipin ko kasi magkakasakit ako, pero kung titingnan ko po, no, this is the part of us a human being, 'no. Marami pa naman tayo, eh, 'no, hindi pa naman lahat nawawala, eh, 'no. Eto yung kasalukuyang ngayon sa Leo, tingnan natin ngayon dito po sa tinatawag po natin na, um, kahapon po ng isang Leo, July 23 hanggang August 22. Eto guys 'no, puwedeng sabihin natin na eto yung nakaraan po ng Leo ha. So, ang conscious po niya is the Stag, parang may nahihirapan po siya talaga. But then, ang kanyang, subconscious mind is very good 'no, Two of Cups 'no. Ibig sabihin niyan, minor arcana is sinasabihan po tayo na makukuha mo kung anong gusto mo, lalo na po pagdating po sa tinatawag po natin na subconscious mind 'no. Very positive po actually 'to 'no. And ito kasi sabihin po natin na yeah, the Stag is like 8 'no, parang justice. Kumbaga sa akin ito yung hinihingi mo 'no, na parang kumbaga sa akin sa mga ina-applyan mo, sa mga tao po na nakasalamuha mo 'no, na kung ano man po ang trabaho mo, although nahihirapan ka, kinakaya mo siya 'no, kinakaya mo siya dahil para saan, alam mo kasi kung anong gusto mo. Now, I tell you what, meron akong isang, parang kwento ba na alam niyo guys 'no, na mula nung pagkabata pa, 'pag sinabi po niyong gusto po ninyong magpupulis and, ang diferensya kasi niyan kasi bago pa lang ikaw nag-a-apply ka pa lang po, alam mo na po kung meron kang tsansa na maging pulis. Kasi kahit ano man pong gawin mo, sabihin po natin na gusto ko talagang magpulis, pero ang height mo nasa 4'5", 4'7" lang. So, alam mo parang parang gagawa ko po talaga ng milagro para makita nila yung kapasidad mo. Kasi nga po, 'pag sinabi natin na magpupulis ka, 'di ba may ano po sila ng dapat ganito ang height mo, dapat ganito po. So, habang nag-aaral ka lang po tapos papunta na po doon yung situation, parang nakikita mo na po talaga na wala ka na pong silbi doon or hindi ka po talaga makakalapit or hindi ka po ano ba ang tyansa mo? Well, puwedeng sabihin po natin na depende na po kung gaano ka ka-witty, depende na po niyan. Pero sa dami-dami po ng nag-a-apply po ng pagiging pulis na hustong-husto sila lahat po sa kanilang, sabihin po natin sa katawan, sa pangangatawan, sa isip, sa school, ano. And, talaga pong dito sa mundo natin, dito sa third dimension, makikita po talaga yung tinatawag po natin na ano ba, yung bagang karibal mo, 'no? Makikita mo na po diyan kung makakapasa ka po o hindi. So, along the way habang nag-aaral ka po, parang nawawalan ka na po ng gana hanggang sa mawalan po ito. Marami din tao diyan, halimbawa sabihin po natin na sa school o sabihin po natin na sa tindahan ka, 'no? And, although sabihin po natin na nahihirapan ka,
and nahihirapan ka, pero alam mo kasi deep inside yun na nakukuha mo. So, sa pagiging tindera mo kung sakaling pag-aari mo siya, so pag-aralan mo siya lahat. Ang kapital kasi dumarating sa atin kapagka nandiyan na yung tindahan mo, 'no. So, ang pinakakapital lang naman ng tindahan is yung puwesto mo. 'No, na kung sakaling nandiyan lang po sa bahay 'no, ang dali lang po niyan actually isipin ng isipin po na may puwesto ka, kaysa naman po talaga sa nakakaharang po yung puwesto mo. Dalawa lang po talaga ang sabi ko nga sa inyo, sa atin na mga tao, dalawa lang po talaga 'yan, left brain at saka right brain. Ang right brain mo kasi, ang legal, ang ating conscious mind po kasi nagsasabi siya na na ano na, hindi puwede kasi nga po wala wala ka pang puwesto. Wala naman kasi itong magagawa, eh. Kahit alam po niya, wala siyang magagawa kasi ito kasing subconscious mind natin, hindi niya alam positive. No, hindi niya alam na yung sinasabi mo, totoo ba siya o hindi. Kaya kailangan mo na magkukunwari ka na meron ka na pong puwesto. Magkukunwari ka na may puwesto ka na, may pera ka na, para po ito tutulong siya, 'no. Marami pa akong ibibigay sa inyo guys, pero eto lang po sa Leo na sinasabi ko sa inyo na actually ang ganda po ng card niya kasi kahit po nahirap-hirap siya, alam niyang makukuha po niya yung gusto niya, 'no. Na kung titingnan po natin dito in the past po niya, wala po siya. So itong element lang po. Meron na po kasing naninira sa kanya, eh. Ito kasing, the green woman is like mag-asawa po sila. Etong green woman patay na 'to. Etong isa dito is like mag-asawa na 'to. Puwedeng sabihin po natin kasi this is actually the main situation, puwedeng sabihin natin na si Leo gusto po niyang mag-aasawa talaga. Kaso lang po meron na siyang, kinakasama na na parang parang half, mabait po siya pero may sariling pag-iisip and hinaharangan po ito nung nakaraan po niya 'no. Ito pong matandang ito na nakaraan po niya, hinaharangan po niya kaya hanggang ngayon hindi pa siya fully, pero napakaganda lang po ng ng Leo kasi nga po alam niyang makukuha niya. Gustuhin ko man siya, bagay man siya, tao man siya, makukuha ko yun kasi ginusto ko. And, bakit kasi po may kasabay na akong like sabihin natin na yung health ko 'no, kung ang health po kasi natin puwedeng sabihin po natin na sa sinukuan matutulungan po niya ako, and itong yung asawa ko matutulungan niya ako sa ibang bansa 'no. And, ito lang talagang mag-inang ito, eh, sabihin po natin na dalawa po 'to na isang patay na tapos ang isa po sabihin po nating mamaw, sabihin po natin na iba po ang energy niya. Sabihin po natin na yung bagang nagpapabigat po sa buhay po ni Leo 'no. Pero itong ngayon at saka itong dito is parehas lang po siya 'no. May mga sakit-sakit siya pero kinakaya po niya. Now tingnan natin yung kinabukasan po niya. Kinabukasan po ng Leo which is, July 23 hanggang August 22. Ang ganda po ng card po ng ngayon, ng Leo ngayon 'no. Hopefully po 'no, actually tawas po 'to 'no, so wala po 'tong nangyari. Wala po akong makikitang travel dito. Ang inaano ko lang po dito is Page of Bow, the Stoat 'no. Ang ang nakikita ko lang talaga sa is like young generation po ng isang Leo 'no. Makita ko po dito na ano siya na bata pa siya 'no, nag-iisip siya ng mga anak, mga pamangkin, and, actually sometimes the mind actually parang na kasi ang Leo kasi, sometimes po kasi nabubulag po sila sa sobrang taas po ng araw. 'No. So, ang Leo is sometimes po talaga pong kung may gusto po silang gawin, gusto po nila agad-agad, ora-orada 'no, nasisilaw sila kaagad. Kung halimbawa po yung isang bagay na kumikinang, nasisilaw sila kaagad nun. Hindi nila nakikita yung kung anong halaga nun. Ito po kasi ang Leo 'no. Although walang Leo po na hindi nagtatagumpay kasi po talaga pong masikap sila sa buhay. Ang gusto ko lang pong anuhin po ng Leo kasi this is gonna be the future 'no, parang alisin mo po yung tinatawag po natin na agam-agam sa kung anong gusto mo. Kasi hindi mo talaga siya makukuha kapagka in the future makikita mo na parang alam ko naman po na dito kasi kung titingnan ko siya,
Parang alam mo yung nagiging shota mo, nagiging jowa mo, um, nagiging shota mo, nagiging jowa mo, nagiging asawa mo, sometimes like wala din po siyang direksyon sa life ba. Wala din siyang direksyon sa life, and meron din po siyang tinatawag po natin na kaibigan mo, na meron din siyang mamaw na kakambal, na meron siyang mamaw na ano din, yung parang ang mind kasi natin, the inside of the mind actually is yung tinatawag po natin na spirit, no, astral mind, spirit mind, no. Tapos may naghunghung lang ba dito na ganito nga, ganyan. Kaya po lalo po ikaw parang nalilito ka, ano na po ba talaga ang gagawin mo. Although dito kasi sa subconscious mind mo is bata, no, parang I like the child, no, kasi alam niyo yung child, makikita mo dito yung kainosentihan ba, no. No, so sabihin po natin na ang ang Leo ngayon is like marami silang iniisip, marami silang ano. Lumalabas lang po talaga dito na ang napakalapit nila sa mga bata, napakalapit po nila sa kanilang pamilya, marami silang gustong gawin sa buhay, gusto nilang mag-umpisa. Wala silang iniisip kundi papaano po ito na magkakaroon sila ng idea, magkakaroon po sila ng mga bagong project, no, na para po magiging okay ang pamilya nila. No, and there is nothing wrong with that, no, napakaganda po, may mga tao po na ano, and sad to say po, sasabihin ko talaga sa inyo na sa Leo kasi ha, minsan kasi po talagang hindi po natin maiiwasan na yung naiinggit lang po sa atin, sarili lang po nating pamilya, no, mga kapatid po natin, no, kasi nga po kahit 5 kayong magkapatid, 8 kayong magkapatid, 'no, iisa lang tatay, iisa lang nanay. Magkapatid kayo in the flesh and blood, but actually ang kalaban po natin is principalities, 'no. Mga kalaban mo actually diyan yung mga nilalang po na pumasok sa mga kapatid niyo, lalo na po 'pag malalaki na. 'Di ba 'pag maliliit pa kayo, yung parang kumakain pa lang po kayo, makikita mo talaga na very close kayo, pero 'pag nandiyan na yung asawa, nandiyan na yung girlfriend, 'no, parang nakikita mo nagbabago na siya, 'no. Ang sa akin din naman, 'wag kayong ang sa akin lang naman din po, 'no, kung ikaw at ako iisa, 'wag din po ninyo kasing idibdibin ba na nagbago na yung kapatid ko kasi ganito, kasi ganyan, no. Kasi sa akin po kasi, once na naghiwalay na po kayo, may makikita mo diyan na talaga pong iniisip niya kung papaano mabubuhay yung pamilya niya. Papaano po niya mabubuhay ang pamilya niya, papaano po mabubuhay siya, 'no, sa gano'n po. Natural lang po talaga na parang magkakaroon po kayo ng distance, 'no. Ang hindi ko maaano kasi dito, kasi ang point ko lang po talaga is like, ang mga tao po na nagka-interes po sila sa kung anong meron ka, usually lang kakilala mo lang. Hindi naman mag-i-interes sa iyo yung mga tao na hindi ka kilala kasi hindi nila alam kung anong meron ka. Kaya makikita po talaga natin dito, ang pinakakalaban po talaga natin is sarili po nating member of the family, non-member of the family, kakilala mo lang, kaibigan mo lang, no, na naiinggit kung anong meron ka. Pero talagang in person po, very good sila, hindi sila talaga po nakikialam. Pero alam mo ba talaga kung anong meron siya? Hindi, 'di po ba? No. So, eto sa akin, kahit sabihin po natin na may mga kaibigan siya in the past na hinahanga ka, meron din pong hanggang ngayon nananatili pa rin po yung sama ng loob. Masama ang loob, masama ang parang kumbaga sa akin, 'no, eh, hindi ka dapat hindi ka dapat mag-aano kang sama ng loob. Kung tutuusin mo talaga, kasi nga po, they have their own life, 'no. Kung nasabi man nila 'yan sa iyo, 'no, and kumbaga sabihin po natin na, sa'yo po ako aangka, then sasabi ko lahat sila po masasama, lahat silang no. Kundi lahat kayo po sa akin is ano, is nakikita ko na kung may sarili man silang iniisip, ang ayaw ko lang po talaga dito is like magkikita na nga lang po kayo,
magsasaya lang po kayo 'no, pero nandiyan na po yung masasakit po na salita. How about na lang po na nandiyan na po kayo para magsaya, kasi yun naman talaga po ang purpose kung bakit tayo nagsiuwian, 'di ba, magsasaya. Pero sa akin 'no, and then the rest of us, hindi lang po sa Leo, is like ang unang-unang mananakit po talaga sa atin is sarili lang po nating pamilya, as I said. Pero just leave it aside 'no, hindi mo sila kailangan na masasama ang loob mo 'no, let it be, let them come, let them be, pero alam mo na kung sino sila. So, push aside them 'no, hindi ka na dapat po mang-ano sa kanila, kasi po wala kang karapatan kung ano po ang gusto po nila. Gusto nila ang buhay mo, karapatan mo din po is yung ipaglaban kung anong meron ka. Eto po yung karapatan mo. Pero yung karapatan mo sila, hindi po. Wala kang karapatan sa kanila. Karapatan nila yun na magustuhan kung anong meron ka, maano sila, karapatan nila yun. Pero may karapatan ka ding ipaglaban kung anong meron ka, no? Wala nang samaan ng loob dun, no? Hindi ka na po magtataka, "Bakit po ganyan ang kapatid ko, bakit ganyan po?" No, because hindi mo siya kapatid. Kapatid mo siya in the flesh and blood, pero hindi mo kapatid ang kapatid niya, ano. So, itong katawan na 'to is like marami itong laman, ano, marami itong laman. You don't know who am I kung talagang titingnan mo, kasi marami pa akong gusto sa buhay. Pero sa akin, isa lang dapat, yung ako ang masusunod, hindi yung siya masusunod sa akin, ano. Kasi kung ang kapatid mo ganyan siya, huwag kang mag-iisip po na hindi po yun dadapo sa kanya. Maliban na lang kung hindi ka lalaban. Pero sooner or later, kahit hindi mo man maririnig yung sinasabi ko sa'yo, malalaman mo na po kung anong klaseng tao meron siya. And masasama ang loob mo? No. Maybe for the time being, hindi ko maaalis sa'yo na hindi sasama ang loob mo. Maybe for the time being, pero hanggang sa matuto ka, 'no. Alright, guys, thank you very much 'no, para po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Leo 'no. Bye po, bye. Napadami yata usapan ko.